Yan, praise the Lord. So, today po is second Sunday. Second Sunday is Testimony Sunday. Yan, ating pangalandakan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Yung kinanta natin kaninang desert song, awit daw yun nung siya ay nasa disyerto. So, alam niyo po ba ang nasa disyerto? Sino pong nakaalam sa inyo ng disyerto? Ito po ay matatagpuan sa bandang Middle East. Yan, doon po sa disyerto ay wala pong tubig, wala pong maraming tanim, okay? Wala pong mga puno ng mangga o saging, okay? Ang sumulat po ng kantang ito yung kanyang prayer nung mga panahon siya ay tuyong-tuyo. Nasa disyerto po siya. At ang sabi po doon sa inawit natin, and every season, you are still God. Kahit anuman ang season, tag-araw, tag-ulan, ibig sabihin po sa buhay nating mananampalataya, kahit anuman ang ating kalagayan, tagsagana-sagana ka man, kulang ka man, kapos, but God will give us a reason to worship. Amen? Amen. So, today po ay meron po tayong isang kapatid na magpatotoo sa kabutihan po ng ating Diyos. At kung may nais pa po na gustong mag-testimony ay tumayo lang po kayo dito at inyo pong ibigay ang pasasalamat sa ating Diyos. Tawagin ko po si Sister Net na magbibigay po ng kanyang testimony para po sa Lord. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Thank you kay Pastor Gretel. Ako po ay magtitestimony. Ayon lang po sa ginawa sa akin ng Panginoon. Unang-una po, before po ako lumipad ng Saudi, una ko pong hiniling sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, Lord, sana ingatan mo po ako sa lugar na ito na pupuntahan ko kasi po wala po akong kamag-anak, wala po akong kapatid. Kayo lang po ang magiging kasama ko. Pero before pa po yun, mayroon pa po akong importante sasabihin na nangyari sa buhay ko. Ako po ay survivor, cancer sa matres. Opo, ako po ay inoperahan noong 1989. So, ako po ay naoperahan po sa Makati Med. 2 buwan po ako doon kasi po pinalakas po muna ako bago po ako naoperahan. So, yung unang-una pong ginawa sa akin ng Panginoon, sa totoo lang po, before po ako naoperahan, kasi po, mahirap po yung dugo kong hanapin. AB po kasi ako. So, naghanap pa po yung asawa ko, yung husband ko, kung saan po makakakuha ng dugong AB. Kasi po sa blood bank, wala po. So, naghanap yung asawa ko. So, sa awa naman po ng Panginoon, ay nakahanap po siya. Kasi po, 3 bag po ang sinalin sa akin. So, sa madaling iklian ko lang po, nung naoperahan na po ako, alam mo po yung dideliryo po ako dahil siguro doon sa sinaksak sa akin na dugo. So nilalagnat po ako, mataas yung lagnat ko. Nakatagilid po ako sa kama. Tapos parang nakita ko ang Lord dito sa likuran ko na parang hinimas niya yung aking katawan. Alam niyo po ba na paniwalaan man po ito o hindi, pero sa pangalan ng Panginoon, ito po ay totoo. So, before po rin po ako, mapunta na po ako doon sa paglipad ko sa Saudi. Yun nga po, hiniling ko sa Kanya na, Lord, sana ingatan mo ako sa lugar na ito, kasi kung nga wala pa akong kamag-anak, wala pa akong kapatid. At sana din po, hiling ko sa Kanya, sa pagtungtong ko po sa lugar na to, sana po dalhin niyo ako doon sa maganda at maayos na amo. Sabi kong gano'n na hindi po ako itatratong yung hindi maliit ang tingin sa akin. Ipapahayag ko lang po, ako po hindi po ako nakatungtong ng college, hindi po ako nakatungtong ng high school, natapos ko lang po elementary. Yun po.
Pero ang pagpapala sa akin ng Panginoon ay siksik liglig. So, yun po yung ano ko. So, ang sabi ko doon kay Christine, baka mayroon namang gawain dito na pwede kong atinan kasi gusto ko magsimba. Lingid po sa lahat, ako pwedeng ko din po ng simbahan katoliko. So, nag-ano rin po ako, nagsasalita rin po ako sa pulpito, sa Cavite po. Bulihan silang Cavite. Doon po ako. So, ngayon, ang ginawa po nung receptionist namin na si Christine, na siya rin po ang nagdala sa akin sa Saudi. Ayaw niya nga po sa akin eh. Sabi niya sa akin, ayaw ko sa iyo, sabi niya, kasi bago ka lang, baka hindi ka pa masyadong marunong. Sabi ko, hindi marunong ako, pinipilit ko yung sarili ko sa kanya. Ako na lang ang dalhin mo doon. Kasi po, iniisip ko nga po yung 4 kong anak, yung bunso ko, 5 taon lang. Nung nawala po yung asawa ko, 5 taon lang po yung bunso ko. Eh ngayon, 42 na po siya. Praise God. Thank you, Lord. So ngayon po, dinangyari na po na ma-attend na nga po ako ng church. Madalas na po, hindi po ako ma-absent. Sabi nung amo ko, kailangan, Larita, pumasok ka ng Friday. Sabi ko, no, anak ka man, nasali. Sabi ko sa kanila, sabi ko ako rin nagsasala ay nagsisimba. So, kailangan ko ng Friday day off. So, sabi niya, o sige, kung yan ang gusto mong day off. So, binigay niya sa akin yun. Ito pa po ang pagpapala ng Panginoon. Nung ninakawan po ang church namin, nilimas po yung lahat ng instrumento sa sa Ruiz. Nilimas lahat. Tapos tumawag to Sir Peli. Sir, sabi niya, o bakit? Alam mo, ninakawan tayo, inubos yung instrumento natin sa church. Sabi ko, ha? Ganun ba? So wala tayong gagamiting pang-worship natin, pang-tugtog natin. Sabi ko, sige, bibili ako ng gitara. Wala rin tayong ventilador. Sige, bibili ako ng 2 ventilador. So binili ko po yun. Nagbali po ako sa amo ko, ma'am, pabali naman po ng 1,000. Ha? Okay, sabi niya. Sige, bibigyan kita, sabi ganon. So, sa madaling salita, binigyan niya po ako. Nabili ko po yung gitara, isang gitara lang na Yamaha. Tapos pumili pa ako ng 2 ventilador. So, yun, naganap po yung worship namin. Doon sa, nagkaroon po kami ng pagtutugtugan, pag-worshipan kay Lord, doon sa nag-iisang gitara. So, sa mga katuwid, ito pa po pagpapala sa akin ng Panginoon. Ako po isang manicurista lang. Pero yung pagiging manicurista ko, mayroon po akong special skill na marunong pa ako gumawa ng kuko, mag-acrylic, mag-nail, at nail gel color. So yun po yung skill ko sa Saudi. Hindi naman po sa pagyayabang. Itataas ko lang po rito ang Panginoon kung paano niya po ginawa sa akin yung pagpapala niya sa akin. Kaya nga po sinasabi ko, siksik liglig po ang pagpapala niya sa akin. Tapos po, alam niyo po ba na ako ang pinakamalaking sweldo sa mga manicurista? Alam niyo po ba na ang sweldo ko ay 6,000? So, ibig sabihin, 60,000 dito sa atin, sa Pilipinas. Bukod pa po doon yung commission, yung tip ng mga customer. So, lahat po yun. So, nagpapadala po ako sa mga anak ko 3 times sa isang buwan. Kasi po 4 yung anak ko, nag-aaral po sila lahat. Lahat naman, kasi po, ang sinabi ko sa sarili ko, kasi po ako walang narating. Gusto ko yung mga anak ko may marating, gumanda ang kinabukasan nila, hindi sila matratuhin ng ibang tao, hindi sila libakin ng mga tao, at ayaw ko pong mangyari yun kasi nararanasan ko po yun. Pero hindi ko po iniinda yun, wala po akong pakialam. Ang akin po, mas higit po akong pinagpala, yun po ang rason ko sa sarili ko.
Kung ikaw ay pinag-aralan ka, kung hinahamak mo ako, I don't care. Yun ang panato ko sa buhay ko. Yun po yung ano ko. Nagtatrabaho ako ng maayos, kumikita ako ng maayos. Wala akong pakialam kung ipapin mo ako, kung wala akong pinag-aralan, wala akong pakialam doon. Ang importante sa akin, pinagpala ako ng Panginoon. Dahil sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Saudi, ako ang pinakamataas ang sweldo. Bukod po dito, hindi po rin po ako inano ng mga ibang lahi. Nakakausap po si Prince Sultan, si Amira Abraham, si Amira Maha. Alam niyo po ba yung mga matataas na tao na yan? Hindi ko makausap kahit mayor, kahit barangay. Pero sa Saudi po, sa totoo lang, lahat po ng mga prinsipe halos nakausap ko po. Kasi po, pinagsiservisan ko po sila ng manicure, pedicure. Alam niyo po kung magkano binibigay nila sa akin? 100,000 riyals. Ay, 1,000 riyals. Alam mo ba kung magkano ang kapalit nun? Oo. Noong pa, kasi 10 lang naman ang palit ng riyal. So, mayroon akong pen. So, yun po ay naipapadala ko lahat sa mga anak ko. Ayaw ko po silang magutom. Gusto ko po nakasunod sila sa lahat ng gusto nila. Napapadalhan ko sila ng alahas, sa mga cellphone. Halos sagana po mga anak ko kasi po ayaw ko po silang maano. Kasi po naranasan ko po sa buhay ko kung paano ko maliitin ang kapwa ko. Pero ako wala akong pakialam dahil alam ko may Diyos ako sa buhay ko. At isa pa po sa lahat ng pinagpapasalamat ko, alam niyo po ba, Pastora, nung nagpatuto ako dito sa inyo tungkol sa nanay ko, ang tagal po na hindi ako kinakausap ng anak ko. Alam mo po, bumiyahe lang po siya dito. 3 araw lang po. Para humingi lang po sa akin ng personal na humingi ng tawad. Dahil sa nailabas ko siguro yung kasalanan ko sa nanay ko. Kaya ginawa niya rin siguro yun. Kaya ang tagal na panahon dahil galit siya sa akin, dahil nga sinusumbat niya sa akin na wala ako, hindi ko siya naalagaan, hindi niya maintindihan yung side ko. Kasi ang gusto niya, nandun ako sa tabi niya, pag may sakit siya, yung lagi ko siyang kasama. Yung bunso ko lang naman po, pero yung iba kong anak, hindi naman po nila ako na Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tiklohog po ako nagpapasalamat sa Panginoon na hanggang ngayon po ay pinagpapala ako ng Panginoon, kalusugan ko, ang mga anak ko, wala pong na-hospital, thanks God. Lalo na po ako, hindi pa po ako maintenance, 67 na po ako sa kaalaman po ninyo. So lahat po ng ito ay pinasasalamat ko sa Panginoon. Pinataas ko po sa Kanya lahat. At ang mga pagpapala niya, at lahat at ito pa po. Alam niyo po ba na nakasakay na ako ng private plane, ng isang Amira? Nakalakad na po ako sa red carpet. Opo, nalakad ko yan, naranasan ko po lahat yan. Rolls Royce, mga sasakyan ng mga mamahalin, nasakyan ko po yan. Na hindi ko naranasan dito sa sarili kong bansa. Pero sa ibang bansa po, kung paano ako itrato ng mga prinsipe at prinsesa, kung paano po ako bigyan ng pera. Alam niyo po ba yung pagpapala na yan? Kaya masasabi ko pong siksik, liglig yung pagpapala ko sa buhay ko ng Panginoon. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Thank you, Lord.